Ang unang tunog ay isang mapurol na kalabog. Hindi ito malakas, pero sapat na para wasakin ang katahimikan ng marangyang bahay. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Para itong isang desperadong ritmo, isang panawagan na walang gustong makarinig. Nanlulumong nakaluhod si Catherine sa mamahaling Persian carpet, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaunat sa direksyon ng anak. Jax, anak, tama na. Parang awa mo na. Halos pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay basag dahil sa mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. 5 taong gulang si Jax. Sa harap niya sa puting pader ng kanilang sala, paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo. Hindi malakas, pero may determinasyon. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Walang sakit, walang emosyon, isang nakakakibot na kawalan. Nakatayo lang si Paul sa may pintuan ng sala, suot pa ang kanyang corporate attire. Pakiramdam ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Siya si Paul, ang engineer, ang problem solver, ang taong nagpapatayo ng mga gusali mula sa lupa. Ngunit sa harap ng sarili niyang anak, wala siyang magawa. Para siyang nakakulong sa likod ng isang salamin, pinapanood ang pagguho ng kanyang pamilya nang hindi man lang ito mahawakan. Gawin mo ang isang bagay, Paul. Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng sakit at akusasyon. Anong gagawin niya? Bawat libro na binasa nila, bawat espesyalistang kinausap nila, bawat therapy na sinubukan nila, lahat ay bumabalik sa iisang pader na si Jax mismo ang nagtayo. Isang pader na mas matibay pa sa alinmang konkretong ibinuhos niya. Dahan-dahan siyang lumapit-lumuhod sa likod ni Catherine at niyakap ito. Tama na, Kat. Bulong niya, kahit alam niyang ang mga salita niya ay hangin lamang. Sa wakas, tumigil si Jax. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil napagod na ito. Umupo ito sa sahig, yumuyugyog ng marahan at muling pumasok sa kanyang tahimik na mundo. Ang katahimikan na bumalik ay mas masakit pa kaysa sa mga kalabog kanina. Kinabukasan, ng tensyon sa almusal ay halos nahihiwa sa hangin. Nagring ang telepono ni Paul. Isang text message mula sa yaya ni Jax. Sir, pasensya na po. Hindi po ako makakapasok ngayon. Nagkasakit po ang anak ko. Isang simpleng mensahe na katumbas ng isang bomb. Bang sumabog sa kanilang maingat na binalak na araw. Hindi maaari. Bulalas ni Catherine, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi ko pwedeng i-cancel to, Paul. Alam mo kung gaano kahalaga ang kliyenteng to ito na, yung para sa partnership. Alam ko, Kat. Ako rin, sagot ni Paul habang hinihimas ang kanyang sentido. Ngayon ang final presentation sa mga investors para sa Sky Tower. Papatayin ako ng board kapag hindi ako sumipot. Ang Sky Tower, ito ang proyekto ng buhay niya, ang maglalagay sa kanyang kumpanya sa mapa, ang magpapatunay sa kanyang sarili, sa kanyang ama, sa lahat. Ngunit habang nag-iisip siya, narinig niya ang isang mahinang ugong mula sa sala. Si Jax nakaupo sa harap ng telebisyon na hindi naman bukas, yumuyugyog. Tumingin sila sa isa't isa, ang desperasyon ay malinaw sa kanilang mga mata. Walang kamag-anak na malapit, walang kaibigang pwedeng takbuhan. Dadalhin ko siya, sabi ni Paul, isang desisyong labag sa kanyang kalooban. Kumunot ang noo ni Catherine. Saan sa opisina mo, Paul? Alam mong hindi pwede. Paano kung magkaroon siya ng episode doon? Hindi sa opisina, sa construction site. Paglilinaw ni Paul, may air-conditioned office ako doon. Mas tahimik. Kakausapin ko lang si Sarah na bantayan siya habang nasa meeting ako. Ang ideya ay kahilahilakbot pero wala na silang ibang pagpipilian. Ang pag-aalala sa mukha ni Catherine ay napalitan ng pag-aatubili at sa huli, isang mabigat na pagtango. Mag-ingat ka, Paul. Mag-ingat kayo. Tawagan mo ako kada oras. Habang ikinakabit ni Paul ang seatbelt ni Jax sa mamahaling sasakyan,
Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Ang ingay, alikabok at panganib ng isang construction site ay ang huling lugar na dapat para sa isang batang tulad ni Jax. Ngunit ang pag-asa na mailigtas ang kanyang karera at ang kawalan ng pagpipilian ay nagtulak sa kanya. Ang Sky Tower construction site ay isang magulong mundo ng bakal semento at sigawan. Ang nakakabinging iingay ng mga makina ay sumalubong sa kanila pagbaba pa lang ng sasakyan. Nagsuot si Paul ng hard hat at isinuot din ang isang maliit na version kay Jax na tila hindi man lang napansin ang pagbabago sa paligid. "Good morning, Engineer Paul." Bati ni Sarah ang kanyang masiglang sekretarya mula sa loob ng portable office. "Sarah, emergency. Pwede mo bang bantayan muna si Jax saglit lang ang meeting ko?" "Naku, sir, walang problema. Hello, Jax." Ngiti ni Sarah sa bata na diretso lang ang tingin sa kisame. Ngunit may isa pang problema. Ang init sa loob ng opisina ay hindi normal. "Sir, sira po yung aircon." Sabi ni Sarah na nagpapaypay gamit ang isang folder. Bukas pa daw po darating yung technician. Ang kwarto ay mabilis na naging parang hurno. Nagsimulang hindi mapakali si Jack sa kanyang upuan, yumuyugyug, nang mas mabilis isang senyales ng pagkabalisa. Napabuntong hininga si Paul. Wala siyang magagawa. "Sarah, dalhin mo na lang siya sa labas." Utos niya. "Doon sa ilalim ng malaking puno ng mangga. May lilim doon. Huwag mo lang iiwan kahit isang segundo." Tumango si Sarah at hinawakan ang kamay ni Jax. Ang bata ay hindi pumalag, pero hindi rin tumulong. Nagpatangay lang ito na parang isang manika. Mula sa bintana, pinanood ni Paul ang kanyang anak na nakaupo sa isang plastik na upuan sa ilalim ng puno, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang puso niya ay kumirot. Anong klaseng ama ako, tanong niya sa sarili. Sa labas umupo si Jax, ang kanyang atensyon ay hindi sa mga taong sumisigaw o sa mga martilyong pumupukpok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay, ang malaking cement mixer na dahan-dahan at ritmikong umiikot. Pakanan tapos pakaliwa. Ang tunog nito ay monotonoso at tuloy-tuloy. Si Leo, isa sa mga construction worker, ay abala sa paghahalo ng semento nang mapansin niya ang bata. Nakita na niya ito dati, kasama ang engineer in charge, laging tahimik, laging malayo. Ngunit ngayon, sa gitna ng alikabok at ingay, may ibang napansin si Leo. Hindi takot o pagkairita ang nakita niya sa mukha ng bata, kundi isang matinding pagkamangha. Ang mga mata ni Jax ay sumusunod sa bawat pag-ikot ng makina na para bang iyon ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Binitiwan ni Leo ang kanyang pala at dahan-dahang lumapit. Hindi siya nag-isip. May kung anong puwersa sa loob niya ang nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na simple at halos katawa-tawa. Binuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang gumawa ng tunog ginagaya ang ugong ng cement mixer. Vroom! Chug! 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 Isang kalokohan, isang bagay na pambata. Ngunit sa tunog na yon, isang bagay na himala ang nangyari. Dahan-dahang lumingon si Jax, isang halos hindi kapansin-pansing paggalaw, pero nakita ito ni Leo, at mula sa kanyang pwesto sa bintana, nakita rin ito ni Paul. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Vroom! Vroom! Pagpapatuloy ni Leo ngayon ay may kasama ng pag-ikot ng kanyang mga kamay na parang nagmamaneho. This time tuluyan nang lumingon si Jax sa direksyon ni Leo. Hindi sa mga mata ng lalaki pero sa kanya. At doon sa mga labi ng batang hindi ngumingiti isang bagay, ang sumilay, isang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang mga labi. Isang nangiti. Napahawak si Paul sa kanyang dibdib. Para kay Paul, ang maliit na ngiting iyon ay kasing liwanag ng araw na tumatama sa itinatayo nilang tore. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim nilang mundo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng makapangyarihang katahimikan, na biglang bumalot sa puso ni Paul, nagring ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Catherine ay lumitaw sa screen. Sinagot niya ito ang kanyang mga mata
ay hindi maalis sa tanawin sa labas ang kanyang anak at ang estrangherong construction worker. Paul, nasaan kayo? Ang boses ni Catherine sa kabilang linya ay galit at puno ng pag-aalala. Sinabi sa akin ni Sarah na dinala mo siya sa labas. Sa gitna ng alikabok at ingay, hindi makasagot si Paul. Ang kanyang dila ay parang naparalisa ng emosyon. Iuwi mo si Jax ngayon din? Sigaw ni Catherine. Ayokong nananatili ang anak ko sa maruming lugar na, yan, click. Ibinaba na nito ang tawag. Napatingin si Paul sa kanyang telepono. Ang utos ng kanyang asawa ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa labas. Kay Jax na ngayon ay nakatingin pa rin kay Leo. Ang bakas ng ngiti ay nasa kanyang mga labi pa. At kay Leo ang taong sa loob lamang ng ilang segundo ay nagawa ang hindi nagawa ng mga mamahaling doktor sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung aling mundo ang dapat niyang piliin, ang mundong puno ng takot at patakaran na binuo nila ni Catherine o ang mundong ito kung saan sa gitna ng alikabok at semento, isang himala ang nagsisimulang mamukadkad. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang mabigat na katahimikan na sanay na si Paul. Ngayon, may kasama itong himig. Mula sa kanyang car seat sa likod si Jax ay gumagawa ng isang mahinang tunog. Brr, brr. Ang ugong ay halos hindi marinig, pero para kay Paul ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Isang patunay na ang ngiting nakita niya kanina ay hindi isang panaginip. Isang patunay na sa isang saglit na basag ang pader na nakapalibot sa kanyang anak. Pagpasok nila sa garahe, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Para itong pagpasok sa isang malamig na silid. Nakatayo si Catherine sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga braso ay nakakrus. Sa dibdib, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagpipigil. How was your day? Tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. It was amazing, Kat. May nangyari panimula ni Paul, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Si Jax, ngumiti siya. For the first time in years, Kat, he smiled. Hinintay niya ang kislap sa mga mata nito, ang pag-asa, ang kagalakan. Pero wala. Ang mga mata ni Catherine ay nanatiling parang yelo. Kanina pa ako tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot? I was driving. Saka nangyari na? Yung construction worker, Kat. May ginawa siya, ginaya niya yung tunog ng cement mixer at isang construction worker. Putol ni Catherine, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin na para bang sinasalita niya ang isang bagay na nakakadiri. Hinayaan mong lapitan ng isang trabahador ang anak natin. Hindi mo naiintindihan. He connected with Jax May, alam siya. Anong alam niya, Paul? Tumaas ang boses ni Catherine. Anong alam ng isang hamak na construction worker na hindi alam ng mga pinakamagagaling na doktor na binabayaran natin ng daan-daang libo? Baka may sakit yon. Baka may daladalang kung anong mikrobyo mula sa pinagtatrabahuhan niya. You exposed our son to that. That's not the point, git ni Paul. The point is Jax responded to him. Ang punto dito, Paul, ay may mga hangganan. Matigas na sabi ni Catherine, lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. May mga linya. Hindi natin hahayaang bumaba ang level ng anak natin dahil lang desperado ka na. May reputasyon tayong inaalagaan. May pamilya. Hindi ko hahayaang maging usap-usapan tayo na ang anak natin ay nakikipaglaro sa kung sino-sinong tao sa isang construction site. Ang mga salita ay tumama kay Paul na parang sampal. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan o kaligtasan. Ito ay tungkol sa estado sa buhay. Ang linyang hindi nakikita na naghihiwalay sa kanilang mundo sa mundo ng mga taong tulad ni Leo. I forbid you.
Bulong ni Catherine, ang boses ay nanginginig sa galit. Huwag na huwag mo nang ilalapit ang taong yon sa anak ko. Naintindihan mo? Hindi na sumagot si Paul. Tumalikod si Catherine at umakyat sa taas. Naiwan si Paul sa gitna ng kanilang malaking sala. Ang bahay na pinaghirapan niya ay biglang parang naging isang kulungan. Ang himig ng pag-asa na dala niya pauwi ay biglang naglaho pinalitan ng pamilyar na tunog ng katahimikan. Ang mga sumunod na araw ay isang pagbabalik sa impyerno. Ang maliit na sinag ng liwanag na dala ng nangiti ni Jax ay tuluyan ng namatay. Mas malala pa sa dati. Tumigil si Jax sa pagkain ng kanyang paboritong yogurt. Ang mga laruang sensory na dati niyang pinagtutuunan ng pansin ay hindi man lang niya hinawakan. Madalas siyang nakatayo sa tabi ng bintana, sa sala nakatingin sa labas, na para bang may hinihintay. At ang pinakamasakit sa lahat para kay Paul, madalas niyang maririnig ang mahinang ugong mula sa kwarto ng anak. Ver! Ver! Isang gabi na abutan ni Paul si Jax na sinusubukang gayahin ang pag-ikot ng cement mixer gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng frustrasyon. Doon napuno si Paul. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang panoorin ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang anak sa kadiliman. Kinabukasan maaga siyang umalis ng bahay. Hindi siya dumaan sa opisina. Dumiretso siya sa construction site. Nadatnan niya si Leo na nagbubuhatan ng mga sako ng semento. Ang pawis ay tumatagaktak sa mukha nito. Ang mga braso ay kitang-kita ang mga ugat dahil sa bigat. Leo, tawag ni Paul. Agad na napatayo ng tuwid si Leo. Nagulat. Engineer Paul, magandang umaga po. Kailangan kitang makausap. Sabi ni Paul, ang kanyang boses ay mas desperado kaysa sa inaasahan niya. Dinala niya si Leo sa isang sulok na malayo sa ibang mga trabahador. Hindi na siya katulad ng dati. Panimula ni Paul, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Simula noong araw na yon, nagbago si Jax. Parang may hinahanap siya. Hindi siya kumakain, laging balisa. Nakikinig lang si Leo, ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pag-unawa. May kapatid ka bang nabanggit noon? Tumango si Leo. Opo, sir. Si Enzo. Bunso ko po. Katulad din po siya ni Sir Jax. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Paul. Hindi ito swerte. Ito ay karanasan. Paano mo natutunan ang mga ginagawa mo? Sa kanya din po, sir, sagot ni Leo. Pinapanood ko lang po kung ano ang gusto niya. Mahilig po siya sa mga tunog, sa mga bagay na magaspang. Sa mga paulit-ulit na kilos, doon po siya kumakalma. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Paul. Isang desperado at mapanganib na ideya. Dinukot niya ang kanyang wallet, kumuha ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso, halos 10,000, at iniabot ito kay Leo. Gusto kong paminsan-minsan bisitahin mo si Jax o kami ang pupunta sa'yo. Kahit 1 oras lang, laro lang kayo. Babayaran kita. Tumingin si Leo sa pera. Pagkatapos ay kay Paul. Dahan-dahan umiling siya. Hindi ko po matatanggap yan, sir. Kulang pa ba doblehin ko? Mabilis na sabi ni Paul. Hindi po sa ganon, sir. Mahinang sabi ni Leo. Pero may dignidad sa kanyang boses. Hindi po nabibili ang nangiti ng bata. Ibinalik ni Leo ang tingin sa malayo. Kung makakatulong po ako, tutulong po ako. Hindi po dahil sa pera. Dahil nakikita ko po ang kapatid ko sa anak ninyo. Napatanga si Paul. Sa mundong ginagalawan niya lahat ay may presyo. Ang katapatan, ang oras, ang serbisyo. Pero ang taong nasa harap niya na mas hamak ang estado sa buhay ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Tunay na malasakit. Sige, sabi ni Leo. Pero paano po si Ma'am Catherine? Ako nang bahala doon. Sagot ni Paul, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Dumating ang Sabado. Ang construction site ay tahimik at walang tao. Isang perpektong lugar para sa isang sikreto. Saan tayo pupunta, Daddy?
Tanong ni Jax. Mula sa likod, isa sa mga bihirang pagkakataon na nagsalita ito. Sa park, anak. Sagot ni Paul habang nararamdaman ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Isang special na park. Nagring ang kanyang telepono. Si Catherine. Hello, Kat. Nasaan na kayo? Sabi mo sa park lang kayo. Bakit ang tagal nyo? Oo. Medyo traffic lang. Dito na kami. Ang ganda dito. Maraming duyan. Pagsisinungaling niya habang nakatingin sa mga nakatiwangwang na bakal at semento. Sa di kalayuan naghihintay na si Leo. Ang sumunod na 2 oras ay parang isang panaginip para kay Paul. Pinanood niya si Leo na hindi nakikipaglaro kay Jax. Sa halip ipinakita niya kay Jax ang mundo sa paraang maiintindihan nito. Ipinahawak niya sa bata ang magaspang na tekstura ng isang hollow block, ang kinis ng isang piraso ng plywood. Gumawa sila ng musika gamit ang pagpukpok ng 2 bato. At higit sa lahat, ginaya nila ang tunog ng iba't ibang makina. Tawa ng tawa si Jax. Hindi isang ngiti, isang tunay malakas at masayang tawa. Isang tunog na akala ni Paul ay hindi na niya maririnig kailanman. Nang pauwi na sila, niyakap ni Paul ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng pag-asa. Tama ang ginawa ko, sabi niya sa sarili. Kahit magalit si Catherine, worth it to. Masaya siyang nagmaneho papasok sa kanilang subdibisyon. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang bahay, bumagal ang kanyang takbo. May isa pang sasakyan na nakaparada sa labas. Isang pamilyar na puting Mercedes. At doon sa may pintuan nakatayo si Catherine. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay madilim. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya nakatayo ang kanyang nakababatang kapatid na si Eileen na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Pinatay ni Paul ang makina ng sasakyan. Ang kagalakan sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ang tingin ng kanyang asawa. Kamusta ang park, Paul? Tanong ni Catherine, ang bawat salita ay tumatagos na parang patalim. Pagkababa ni Paul mula sa sasakyan, sinalubong siya ng isang nakakapasong katahimikan. Binitbit niya si Jax na payapang nakasandal. Sa kanyang balikat, ang amoy ng alikabok at sikat ng araw ay bahagyang nanunuot pa sa damit nito. Pagpasok nila sa pinto si Eileen, ang unang nagsalita. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. My goodness, Jax, ang dumi mo. Anong klaseng parke ba yan at puro alikabok? Sinipat niya ang damit ng pamangkin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay isang malinaw na insulto. Hindi sumagot si Paul. Dinala niya si Jax sa kwarto nito. Nang bumaba siya, ang 2 magkapatid ay naghihintay na sa sala. Para siyang isang kriminal na haharap sa kanyang paglilitis. So Eileen told me, panimula ni Catherine, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. Nakita ka ng kaibigan niya. Malapit sa construction site. Ang layo nun sa Parque Paul. Hindi niyo kasi nakita. Desperadong sabi ni Paul, ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas na parang sinusubukang ipinta ang isang himala. Tumawa siya, Kat. Tumawa siya ng malakas. Parang normal na bata. Normal. Singit ni Eileen na may kasamang tawa. Sa tingin mo normal na makipaglaro ang pamangkin ko sa isang hamak na construction worker, Paul? For heaven's sake. Pinagtapos ka ng mga magulang mo sa pinakamagagandang eskwelahan. Binigyan ka ng pangalan, tapos hahayaan mong ibaba ng anak mo ang standard ng pamilyang to. Walang kinalaman ang standard dito. Sigaw ni Paul, ang kanyang pagtitimpi ay nagsisimula ng masira. Tungkol ito kay Jax sa kaligayahan niya. Dito na sumabog ang bulkan. Kaligayahan, umalingaw-ngaw ang boses ni Catherine sa buong sala. Ang tawag mo dyan kaligayahan, ang pagsisinungaling sa akin, ang pagtatago, ang paglalagay sa anak natin sa panganib. Hindi siya nasa panganib. Mas ligtas pa siya doon
kaysa sa mundong ito na puno ng paghuhusga, ganti ni Paul. Paghuhusga. Halos hindi makapaniwalang ulit ni Catherine. Ako pa ang nanghuhusga. Ngayon, Paul, ginagawa ko ang lahat para protektahan siya. Binabayaran ko ang pinakamahuhusay na therapist. Kinakausap ko ang pinakamagagaling na doktor. At ikaw. Ang solusyon mo isang lalaking hindi man lang nakatapos ng pag-aaral na nagpapanggap na may alam sa kondisyon ng anak natin. Pero may alam siya. May resulta. Ano ang resulta ng mga therapist mo? Kat, isang batang inuuntog ang ulo sa pader. Yun ba ang gusto mo? Ang bawat salita ay isang bala at pareho silang sugatan. Ang problema sa'yo, mas mahalaga pa ang sasabihin ng mga amiga mo at ng pamilya mo kaysa sa ngiti ng sarili nating anak. Dagdag pa ni Paul, isang direktang atake na alam niyang masasakit. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Catherine bago ito napalitan ng purong galit. How dare you? Bulong nito. Ang pamilya ko ang sumalo sa atin nung halos malugi na ang kumpanya mo. Ang mga kaibigan ko ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Kapag pakiramdam ko ay nag-iisa na ako sa problemang ito. Hindi ka nag-iisa, nandito ako, pero ayaw mong makinig. Dahil ang sinasabi mo ay kabaliwan. Humakbang si Paul, palapit ang kanyang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo mula kay Catherine. Kung ang pagiging katulad niya ang kailangan para mapangiti si Jax, gagawin ko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa matinding emosyon. Kung ang pagiging simple at totoo ang kailangan, gagawin ko. Kahit maging construction worker pa ako para lang maintindihan ang mundo ng anak ko. Iyon na ang huling salita. Ang linyang hindi na dapat tinawiid. Sa isang mabilis at marahas na kilos, dinampot ni Catherine ang mamahaling kristal na florera sa center table, isang regalong kasal mula sa kanyang ina. Saglit itong kumislap sa ilaw ng chandelier at pagkatapos ibinato niya ito ng buong lakas sa sahig na gawa sa marmol. Ang nakakabinging tunog ng pagbasag ay pumuno sa silid. Si Jax na lumabas pala mula sa kanyang kwarto ay napatakip ng tainga at napasigaw sa takot. Si Paul ay natigilan ang kanyang galit, ay biglang naglaho na palitan ng gulat. Ang florera ay naging 1,000 kumikinang na piraso sa sahig, isang perpektong simbolo ng kanilang nawasak na pagsasama. Si Catherine ay humihingal, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ipinagbabawal ko, Paul. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Ipinagbabawal kong makalapit ang taong yon, ang uri ng taong yon, sa anak ko. Lumuhod siya at niyakap ang umiiyak na si Jax. Tinatakpan ito mula sa paningin ni Paul na para bang si Paul mismo ang panganib. Kapag pinagpatuloy mo to, dagdag pa niya, ang kanyang tingin ay malamig at pangwakas. Aalis kami ni Jax. I swear to God, Paul, iiwan kita. Tumalikod siya, bitbit ang kanilang anak at mabilis na umakyat sa hagdanan. Si Eileen ay nagbigay ng isang tingin ng tagumpay kay Paul bago sumunod sa kanyang kapatid. Naiwan si Paul na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga basag na kristal. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa kanyang bigong mukha. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan, isang katahimikang mas mabigat at mas masakit kaysa dati. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Pakiramdam niya, siya mismo ang nabasag. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, umaasang si Catherine, iyon, na handa nang humingi ng tawad. Ngunit ibang pangalan ang nakita niya sa screen, Leo Santos. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Leo. Engineer. Sir Paul, pasensya na po sa abala. Sabi ng boses sa kabilang linya, magalang gaya ng dati.
Tumatawag lang po ako para sabihin na pasensya na po talaga. Pero hindi ko na po yata pwedeng tulungan si Sir Jax. Napatayo si Paul. Ano bakit? Dahil ba sa pera? Dadagdagan ko. Naku, hindi po sir. Mabilis na sagot ni Leo. Nararamdaman ko lang po na nagiging dahilan po ako ng hindi pagkakaunawaan ninyo ni ma'am. Ayoko po noon. Pamilya po ninyo ang pinakamahalaga. Ang bawat magalang na salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Paul. Sana po maintindihan ninyo. Paalam po sir. Click. Nabitawan ni Paul ang telepono. Bumagsak ito sa carpet ng walang tunog. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng namatay. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader at napaupo sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Wala na siyang lakas. Wala nang natira. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa isang pader na hindi kailanman magigiba. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang paglalakbay sa purgatorio. Hindi na sila nag-uusap ni Catherine maliban kung kinakailangan. Ang bahay ay naging isang malamig at malawak na espasyo kung saan sila ay dalawang multo na nag-iiwasan. Ngunit ang tunay na parusa ay ang pagmamasid sa unti-unting pagbabalik ni Jax sa kanyang sariling mundo. Ang maliit na kislap na nakita ni Paul sa mga mata ng anak ay nawala na pinalitan ng isang blangkong tingin na tumatagos sa kanya. Isang gabi ang katahimikan ay biglang nawasak. Isang matinis na sigaw ang gumising kay Paul mula sa mababaw niyang pagkakatulog. Agad siyang napabalikwas mula sa sofa kung saan siya natutulog nitong mga nakaraang gabi. Tumakbo siya paakyat sa master's bedroom kung saan natutulog si Catherine kasama si Jax. Ang nakita niya ay isang eksena mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Jax ay nangingisay sa gitna ng kama. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin at ang bula ay lumalabas sa kanyang bibig. Si Catherine ay nakaluhod sa tabi ng kama, sumisigaw sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang anak ko nagko-convulse siya. Parang awa niyo na magpadala kayo ng ambulansya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, dumating ang mga paramedic. Mabilis at epesyente silang kumilos, isinakay si Jax sa stretcher habang si Paul at Catherine ay sumunod sa likuran, nawawala sa sarili dahil sa pag-aalala. Sa emergency room, ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo sa ulo ni Paul. Lumabas ang isang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Febrile seizure, paliwanag ng doktor. Mataas po ang lagnat niya. Na-stabilize na po namin siya pero kailangan siyang ma-admit para maobserbahan. Nakahinga sila ng maluwag pero panandalian lang. Pagpasok nila sa pribadong silid, nakita nila si Jax na nakahiga sa kama, may nakakabit na dextrose sa kanyang maliit na kamay. Payapa na itong natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay namumutla. Habang binabantayan nila ang kanilang natutulog na anak, may ibinulong si Jax sa kanyang pagtulog. Isang salitang pamilyar, ngunit hindi malinaw. Go! Go! Nagkatinginan sila ni Catherine. Ang salitang iyon, ang pagtatangkang bigkasin ng pangalan ni Leo, ay isang multo sa pagitan nila. Hindi nila ito pinag-usapan, ngunit pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin noon. Isang paghahanap, isang pangungulila. Sa sandaling iyon, alam ni Paul na hindi na niya kayang manahimik at maghintay. Ang pagiging ama niya ay mas matimbang kaysa sa takot niya sa galit ni Catherine. Kinabukasan ng umaga, habang si Catherine ay natutulog sa silyang katabi ng kama ni Jax, dahan-dahang lumabas si Paul. Hindi siya pumunta sa opisina, hindi siya umuwi. May isa lang siyang destinasyon. Gamit ang address na nakuha niya mula sa HR department ng kumpanya, nagmaneho siya papunta sa isang bahagi ng syudad na bihira niyang puntahan. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay.
Ang mga malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Nahanap niya ang address sa isang lugar na halos hindi na mapasok ng kanyang sasakyan. Ipinark niya ito sa malayo at naglakad. Ang bahay ni Leo ay isang maliit na paupahan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, nakatayo sa tabi ng isang maingay na riles ng tren. Ang amoy ng alikabok at kahirapan ay tumagos sa mamahalin niyang damit. Kumatok siya sa pintuan na yari sa yero. Isang babae ang nagbukas. Mukha itong nasa mga 60 anyos ang kanyang buhok, ay may mga puti na ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Nakita ni Paul ang pinagmulan ng dignidad ni Leo. Ano pong kailangan nila? Tanong ng babae. Ang kanyang tingin ay sinusuri si Paul mula ulo hanggang paa. Halata sa pananamit ni Paul na hindi siya taga roon. Hinahanap ko po si Leo Santos. Magalang na sabi ni Paul. Ako po si Paul, ang engineer sa pinagtatrabahuhan niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Naging malamig ito. Wala siya rito. Nasa trabaho. Nanggaling na po ako doon. Nag-leave daw po siya. Kung ganun wala siya. Matigas na sabi ng babae, akmang isasara na ang pinto. Sandali lang po, ang pigil ni Paul. Kailangan ko po siyang makausap. Tungkol po ito sa anak ko. Nasa ospital po siya. Ang mga salitang nasa ospital ay tila nagpabago sa isip ng babae. Bahagya niyang binuksan muli ang pinto. Ako ang ina niya, si Consuelo. Anong nangyari sa anak mo? Mabilis na ikinuwento ni Paul ang tungkol sa lagnat at seizure. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang paglambot sa mga mata ni Aling Consuelo. Isang pag-unawa na nagmumula lang sa isang kapwa magulang. Pumasok ka, sabi nito. Ang loob ng bahay ay maliit ngunit malinis. Sa isang sulok may isang binatang lalaki na nakaupo sa sahig abala sa pag-aayos ng mga tansan sa isang perpektong linya. Ito, si Enzo. Tumingala ito nang pumasok si Paul, ngunit agad ding ibinalik ang tingin sa kanyang ginagawa. Naupo si Paul sa isang monoblock na upuan. Doon sa gitna ng kahirapan, ikinuwento niya ang lahat. Ang nangiti, ang tawa, ang pagbabawal ni Catherine, ang paglala ng kondisyon ni Jax. Si Aling Consuelo ay nakinig ng walang imik. Nang matapos si Paul, bumuntong hininga ito. Alam mo, iho, panimula nito, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Mabait na anak si Leo, masyadong mabait. Noong una niyang ikinuwento sa akin ang tungkol sa anak mo, natuwa ako, pero kinabahan din ako. Bakit po? Dahil alam kong masasaktan lang siya. Ang mga taong tulad ninyo, sabi nito, hindi mapanghusga, kundi nagsasabi lang ng katotohanan. Ginagamit ninyo ang mga taong tulad namin kapag kailangan ninyo. Pagkatapos kapag nakuha na ninyo ang gusto ninyo o kapag naging abala na sa buhay ninyo, itatapon nyo na lang kami na parang basura. Ang mga salita ay tumama kay Paul na parang sampal. Iyon mismo ang ginawa ni Catherine. Hindi ko po hahayaang mangyari yon, sabi ni Paul. Ngumiti ng mapait si Aling Consuelo. Baka hindi nga ikaw, pero ang asawa mo, ang pamilya ninyo, iba ang mundo ninyo sa mundo namin, iho. Sa sandaling iyon, dumating si Leo. Nagulat siyang makita si Paul na nakaupo sa kanilang sala. Sir, anong ginagawa niyo rito? Leo, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Paul, tumayo siya at hinarap ang lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sir, ang usapan po natin. Kalimutan mo na ang usapan. Ang anak ko, Leo, kailangan ka niya. Ang boses ni Paul ay basag. Ang lahat ng kanyang pagiging profesional, ang kanyang pagiging engineer, ang kanyang estado sa buhay ay nawala. Sa harap ni Leo at ng ina nito, siya ay isang ama lamang na nagmamakaawa. Hindi ko po pwedeng suwayin ang utos ni ma'am. Asawa po ninyo siya. Babayaran kita. Kahit magkano, sabihin mo lang. Hindi nga po tungkol sa pera. Giit ni Leo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at awa. Napatingin si Paul kay Enzo
na patuloy pa rin sa paglalaro ng tansan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang sugal. Ang kapatid mo, sabi ni Paul ang kanyang boses, ay mas kalmado na. Anong mga therapy ang ginagawa niya? Nagkatinginan si Leo at ang kanyang ina. Wala sir, malungkot na sagot ni Leo. Yung sa public school lang po minsan sa isang linggo. Hindi po namin kaya ang mga pribadong therapy. Ako ang magbabayad. Mabilis na sabi ni Paul. Lahat. Ang pinakamagaling na speech therapist. Ang pinakamahusay na occupational therapist. Dadalhin ko siya sa pinakamagaling na doktor sa bansa. Lahat ng gastusin sagot ko. Natahimik ang lahat. Ang alok ay nakabibingi. Isang pagkakataon na maaaring magbago sa buhay ni Enzo magpakailanman. Pero si Aling Consuelo ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan itong tumayo ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng awa, kundi ng nasaktang orgulyo. Hindi mariin niyang sabi, hindi namin kailangan ng limos mo. Hindi po ito limos, katwiran ni Paul. Tulungan lang po. Ang anak ko ay hindi ibinebenta. Matigas na sabi ni Aling Consuelo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang tulong niya ay hindi binibili ng pera. Awa ba yan o pambayad konsensya para sa ginawa ng asawa mo sa anak ko? Walang naisagot si Paul. Tumingin si Leo sa kanyang ina pagkatapos ay kay Paul. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Enzo na masayang nag-uumpugan ng dalawang tansan, lumilikha ng isang simpleng tunog na siya lang ang nakakaintindi. Nakita ni Leo sa kapatid ang lahat ng pangarap na hindi niya kayang ibigay. Ang lahat ng pagkakataon na ipinagkakait sa kanila ng kahirapan. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Inay, mahina niyang sabi puno ng paggalang. Pagkatapos ay humarap siya kay Paul. Papayag po ako. Nakita ni Paul ang pagtutol sa mukha ni Aling Consuelo, ngunit nagpatuloy si Leo. Papayag po ako. Sa isang kondisyon. Naghintay si Paul. Hindi niyo po ako babayaran. Ang tulong para kay Enzo ang magiging kabayaran. Sabi ni Leo pinaninindigan ang kanyang dignidad. At ang pinakamahalaga sa lahat, tinitigan niya si Paul ng diretso sa mata. Gagawin ko lang po ito kung si Ma'am Catherine mismo ang papayag. At sa bawat pagpunta ko, gusto kong nandoon siya. Gusto kong makita niya sa sarili niyang mga mata kung ano ang ginagawa ko. Kung hindi siya papayag sa kondisyon na, yan pasensya na po sir, pero hindi ko po matutulungan ang anak ninyo. Napatanga si Paul. Ang kondisyon ay isang direktang hamon kay Catherine, isang hamon sa kanyang pagmamataas, sa kanyang mga paniniwala. Alam niyang halos imposible itong mangyari. Ngunit habang nakatingin siya kay Leo, isang simpleng trabahador na may simpleng kahilingan na puno ng dignidad, alam ni Paul, na wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling baraha. Pagbalik ni Paul sa ospital, ang bigat ng kondisyon ni Leo ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin kay Catherine na ang huling pag-asa nila ay nakasalalay sa pagpapakumbaba nito na abutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang postura ay matigas at ang kanyang mukha ay pagod. Si Jax ay payapa nang natutulog. Cat, mahina niyang panimula. Humarap ito, ang mga mata ay walang emosyon. Saan ka galing? Huminga ng malalim si Paul. Ito na yon. Gumawa ako ng paraan. Nakahanap ako ng isang espesyalista. Bahagyang kumunot ang noo ni Catherine. Espesyalista, sinong espesyalista? Hindi mo sinabi sa akin. Hindi siya Dr. Cat. Unconventional siya. Maingat na pinili ni Paul ang kanyang mga salita. Isa siyang sensory therapy expert. Nirekomenda siya ng isa sa mga contractor ko. Sabi nila, magaling daw talaga lalo na sa mga batang non-verbal. Hindi siya nag-oopisina. He works with his hands. Hands-on approach yon ang tawag niya. Ang pagsisinungaling ay dumaloy mula sa kanyang bibig nang mas madali kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat salita ay isang ladrilyo na bumubuo ng isang pader
para pagtaguan ng katotohanan. Suspetsa ang gumuhit sa mukha ni Catherine. At magkano naman ang sinisingil ng ekspertong ito? Wala mabilis na sagot ni Paul. Pro bono, bilang pabor sakin. Pero may kondisyon siya. Anoong kondisyon? Gusto niyang nandoon ka sa bawat session. Sabi ni Paul, pinipigilan ang sariling paghinga. Gusto niyang makita mo mismo ang proseso para daw maintindihan mo. Natawa ng mapait si Catherine. Ako pa talaga ang kailangang umintindi. Sige, subukan natin. Wala namang mas malala pa sa nangyari, hindi ba? Ang pagsang-ayon nito ay hindi isang tagumpay para kay Paul. Ito ay isang pagsuko. Isang pagsuko na dulot ng desperasyon. At alam niyang ang kasunduang ito ay nakatayo sa napakarupok na pundasyon. Makalipas ang 2 araw nakalabas na si Jax sa ospital. Ang bahay ay binalot ng isang panibagong uri ng tensyon ang paghihintay. Sinabihan ni Paul si Leo na magsuot ng disente at simpleng damit binigyan niya ito ng pera para bumili ng bagong pantalon at polo shirt. 3:00 ng hapon tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Paul ng pinto, nakita niya si Leo. Dala ang isang simpleng itim na duffel bag. Malinis ang kanyang damit, maikli ang kanyang buhok. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Paul ang kaba. Ang isang construction worker ay papasok sa palasyo. Sir, bati ni Leo. Paul na lang, pumasok ka. Sabi ni Paul, tinapik ito sa balikat. Pagpasok ni Leo sa malawak na sala, kitang-kita ang kanyang pagkamangha sa taas ng kisame at sa kinang ng sahig. Ngunit bago pa man siya makapag-adjust, isang boses ang bumasag sa sandali. So ito na pala ang pinagmamalaki mong expert Paul. Lumabas si Catherine mula sa kusina. Sa likod niya ay si Eileen na may hawak na baso ng wine, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatuya. Eileen, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Paul. To give my sister moral support, of course, gumiti si Eileen. Hindi ko naman pwedeng hayaan si ate na harapin ang isang unconventional na tao ng mag-isa. Ang hangin ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Si Catherine ay umupo sa isang mamahaling sofa. Si Eileen ay sumunod, ang kanilang mga postura ay parang mga reyna na maghuhusga sa isang alipin. Lumabas si Jax, hawak ang kamay ng kanyang yaya. Nang makita niya si Leo, walang emosyong gumuhit sa kanyang mukha. Dumiretso siya sa isang sulok at umupo. Kinuha ang paborito niyang pulang bola. Sige na, magsimula ka na. Utos ni Catherine na parang isang boss na kausap ang kanyang empleyado. Hindi nagsalita si Leo, tumango lang siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang duffel bag sa sahig at naupo rin ilang talampakan ng layo mula kay Jax. Hindi niya pinansin ang bata. Binuksan niya ang kanyang bag. Ang unang inilabas niya ay isang maliit na lalagyan na puno ng pinong-pinong buhangin. Sumunod ang isang lalagyan ng makikinis na bato mula sa ilog. Pagkatapos, isang piraso ng kahoy na hindi pa naliliha, magaspang ang tekstura. At ang panghuli, isang maliit at patag na piraso ng bakal. I can't believe this, bulong ni Eileen kay Catherine, sapat na para marinig ni Paul. Nagdala siya ng basura sa loob ng bahay niyo. Hindi pinansin ni Leo ang komento. Isinausaw niya ang kanyang mga kamay sa buhangin, pinadaan ito sa kanyang mga daliri, paulit-ulit. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagaslas nito. Napansin ni Paul na tumigil sa paglalaro ng bola si Jax. Ang mga mata nito ay nakatutok sa ginagawa ni Leo. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha ni Leo ang 2 bato at dahan-dahang pinag-umpog ang mga ito. Tok, tok, tok. Isang simpleng ritmo. Dahan-dahan gumapang si Jax palapit. Huminto ito isang pie ang layo mula kay Leo. Pinapanood ang bawat kilos nito. Is that it? Nagbabahay-bahayan lang siya. Muling bulong ni Eileen. Paul, seryoso ka ba dito? Nagbabayad ka para dito?
Ngayon, kinuha ni Leo ang piraso ng kahoy at kinaskas dito ang isang bato. Ang tunog ay magaspang at kakaiba. Krrr! Krrr! Biglang iniabot ni Jax ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ng kahoy. Dahan-dahang iniabot ni Leo ang kahoy sa bata. Hinaplos ni Jax ang magaspang na ibabaw ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang bawat hibla. Isang bagong mundo ng pandama ang nabuksan para sa kanya. Tumagal ang session ng halos 1 oras, walang nagsalita. Tanging mga tunog lang ng buhangin bato at kahoy. Si Jax ay nanatiling kalmado at engaged, isang bagay na hindi nagagawa ng mga mamahaling laruan nito. Nagsimula ng mainip si Eileen. Tumayo ito at lumapit sa kanila nakapamiwang. "Okay, I think I've seen enough," deklara niya. "Anong klaseng therapy to? Para lang kayong naglalaro sa isang basurahan." Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangmamaliit. Sa isang iglap, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Binitawan ni Jax ang kahoy. Mabilis niyang dinakot ang isang dako ng buhangin mula sa lalagyan. At sa isang marahas na kilos na puno ng determinasyon, ibinato niya ito ng diretso sa mukha ni Eileen. "Ah!" Napatili si Eileen na papikit habang ang buhangin ay pumasok sa kanyang bibig at mata. Ano ba, bastos na bata? "Catherine! Tingnan mo ang ginawa niya." Sigaw ni Eileen, nanginginig sa galit. Ito ang itinuturo ng lalaking yan sa kanya. Ang maging barbaro. Naghanda si Paul para sa pagsabog. Ito na ang katapusan. Inaasahan niyang tatayo si Catherine at palalayasin si Leo. Ngunit hindi kumilos si Catherine. Nakatitig lang ito. Hindi kay Eileen na nagpupunas ng mukha. Hindi kay Paul na natigilan. Nakatitig ito kay Jax. At sa mga mata ng kanyang asawa, nakita ni Paul hindi ang galit kundi ang pagkamangha. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak na gumawa ng isang bagay na hindi pa nito nagagawa dati. Hindi ito sigaw na walang direksyon. Hindi ito pag-untog ng ulo. Ito ay isang malinaw na aksyon. Isang tugon. Isang pagtatanggol sa kanyang espasyo. Nakipag-ugnayan siya. Dahan-dahang ibinaling ni Catherine ang kanyang tingin mula kay Jax patungo kay Leo na nanatiling tahimik na nakaupo sa sahig. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, isang komplikadong halo ng pagdududa, pagkalito, at isang maliit na nginginig na kislap ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa. Ang insidente sa buhangin ay naging isang hindi inaasahang punto ng pagbabago. Hindi na muling bumalik si Eileen sa mga therapy session, isang bagay na labis na ikinatuwa ni Paul. Ngunit alam niyang ang kapatid ng kanyang asawa ay hindi titigil hanggat hindi nito napatutunayan ang kanyang punto. Para kay Eileen, ito ay naging isang personal na krusada. Sa kabilang banda, si Catherine ay nagbago. Hindi na siya umuupo na parang reyna sa kanyang trono. Sa halip, umuupo na siya sa sahig, sa kabilang sulok ng silid, isang tahimik na tagamasid. Hindi pa rin siya nakikialam, ngunit ang tingin niya ay hindi na mapanghusga. Ito ay naging mausisa, analytical. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Leo, ang bawat reaksyon ni Jax, na parang isang abogado na nag-aaral ng isang komplikadong kaso. Ang mga sesyon ay naging isang sagradong ritual sa kanilang tahanan. Laging 3:00 ng hapon, 3 beses sa isang linggo. Nagdadala si Leo ng iba't ibang bagay mula sa kanyang mundo, isang piraso ng PVC pipe para maging imbudo ng maliliit na bato, isang lumang kadena na may kaaya-ayang kalansing mga tela na may iba't ibang tekstura. At sa bawat sesyon, si Jax ay nagpapakita ng maliliit ngunit makabuluhang pag-unlad. Isang hapon, habang si Leo ay tinuturuan si Jax na igulong ang isang piraso ng metal sa isang patag na kahoy, narinig nila ang isang malinaw na salita mula sa bata. "Go!" Napatigil ang lahat. Tumingin si Catherine kay Paul
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Paul ay napahawak sa kanyang dibdib. Koviko, ulit ni Jax habang nakaturo kay Leo. Sinusubukan niyang sabihin ang pangalan nito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, Jax, ako si Leo. Go! Sabi muli ng bata, mas masaya ngayon. Sa sandaling iyon, nakita ni Paul ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Catherine. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita dito kagalakan. Ngunit ang bawat sinag ng pag-asa ay may kaakibat na anino. At ang anino sa kanilang buhay ay may pangalang Eileen. 2 linggo bago ang ika-6 na kaarawan ni Jax, nag-anunsyo si Eileen na magdaraos siya ng isang maliit at exclusive na afternoon tea party sa bahay ni na Catherine. Para lang sa mga piling kaibigan ate, sabi ni Eileen sa telepono na naririnig ni Paul. Para ma-celebrate natin in advance ang birthday ng pamangkin ko at para na rin makita nila na maayos ang lahat. Alam ni Paul na may masamang balak si Eileen. Hindi magandang ideya yan, Kat, sabi niya. Alam mong ayaw ni Jax sa maraming tao. Iilang tao lang naman, Paul. Sagot ni Catherine na tila kumbinsido na. At puro malalapit na kaibigan lang. Kailangan din nating ipakita sa mga tao na normal ang pamilya natin. Ang salitang normal ay tumusok sa puso ni Paul. Ito ang ilusyon na pilit na pinanghahawakan ni Catherine. Dumating ang araw ng party, Biyernes. Isa sa mga araw ng sesyon ni Leo. I-cancel mo muna ang sesyon ngayon, sabi ni Catherine kay Paul. Hindi pwedeng mariing sagot ni Paul. Routine ang kailangan ni Jax. Kapag nasira yon, babalik tayo sa simula. Nagkaroon sila ng mahabang argumento, ngunit sa huli pumayag si Catherine sa isang kondisyon, gagawin ang sesyon sa playroom sa itaas malayo sa mga bisita. 2:00 ng hapon, nagsimulang dumating ang mga bisita, mga mayayamang socialite, mga asawa ng mga business partner, lahat ay nakabihis ng elegante at nag-uusap tungkol sa kanilang mga biyahe sa Europa at mga bagong designer bag. Si Eileen ang sentro ng atensyon, masayang nag-aasikaso sa lahat. 3:00 dumating si Leo sa pinto sa likod, gaya ng napag-usapan. Tahimik siyang umakyat sa playroom. Sinamahan siya ni Paul at naiwan si Catherine sa baba para harapin ang kanyang mga kaibigan. Sa itaas, nagsimula ang kanilang ritual. Ngunit may kakaiba. Si Jax ay balisa. Naririnig niya ang tawanan at mahihinang musika mula sa ibaba. Hindi siya mapakali. Sa ibaba, sinimulan na ni Eileen ang kanyang plano. Nasaan na nga pala ang birthday boy? Tanong ng isa sa mga bisita, si Marisa, ang pinakamalapit na kaibigan ni Eileen. Oh, nasa itaas siya. Kasama ang kanyang therapist. Sagot ni Eileen, may diin sa huling salita. Talaga may bago kayong therapist? Tanong ni Marisa. Sino galing ba sa States? Ngumiti si Eileen. Actually, hindi. He's very unique. Paul's choice. Hali kayo, silipin natin. I'm sure hindi naman sila magagalit. Bago pa man makaprotesta si Catherine, pinangunahan na ni Eileen ang isang maliit na grupo ng mga babae paakyat sa hagdanan. Ang kanilang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig na kahoy. Sa playroom, naglabas si Leo ng isang bagong laruan, isang mahabang hose na ginagamit sa construction. Ipinakita niya kay Jax kung paano ito iikid at iunat, kung paano ito gumagawa ng sumisit-sit na tunog kapag hinipan. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Eileen, kasunod si Marisa at 2 pang babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Ang kanilang mamahaling pabango ay sumalakay sa tahimik na espasyo. Napatigil si Jax. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Napatayo siya at tumakbo sa likod ni Leo, nagtatago. Eileen, anong ginagawa niyo rito? Galit na tanong ni Paul. We just wanted to say hi. Painosenteng sabi ni Eileen. Tumingin siya kay Leo na nakaluhod pa rin sa sahig, hawak ang hose.
So ito pala ang sikat na therapist. Si Marisa na may-ari ng isang maliit na construction supply business kasama ang kanyang asawa ay nanlaki ang mga mata. Tinitigan niya si Leo mula sa simpleng polo shirt hanggang sa mga kamay nitong magaspang at may kalyo. Teka, sabi ni Marisa lumapit ito ng bahagya. Parang pamilyar ka sa akin. Naramdaman ni Paul ang paglamig ng kanyang dugo. Ikaw yung trabahador sa construction site ng Sky Tower. Hindi ba't deklara ni Marisa ang kanyang boses ay malakas at malinaw? Nakita kita noong sinamahan ko si Richard na mag-deliver ng mga materyales. Foreman ka ba o ano? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga ngiti sa mukha ng ibang mga babae ay naglaho na palitan ng pagkalito at gulat. Si Eileen ay nagkunwaring nagulat. Ano isang construction worker ate, anong ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Catherine na kasunod lang na umakyat. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang maingat na itinayong mundo ng pagkukunwari ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo siya roon na papalibutan ng kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga. Ang kanyang sikreto ay nabunyag sa pinakamalupit na paraan. Ang kanyang kahihiyan ay nakahain para pagpiestahan ng lahat. Nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan, humakbang si Catherine. Hindi niya tiningnan si Paul, hindi niya tiningnan si Jax. Ang kanyang mga mata na nag-aapoy na parang dalawang baga ay nakapako sa iisang tao. Kay Leo. Dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang pitaka mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa isang marahas na kilos, kinuha ang isang makapal na bungkos ng pera, ang perang ibinigay ni Paul para sa mga gastusin sa bahay. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ni Leo at sa harap ng lahat ibinato niya ang pera ng diretso sa mukha nito. Ang mga papel na pera ay lumipad at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Lumayas ka sa bahay ko. Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng kamandag. Sinungaling manloloko. Si Paul ay natigilan. Si Jax ay napasigaw sa takot. At si Leo. Si Leo ay nanatiling nakaluhod, hindi gumagalaw, habang ang pera ng kahihiyan ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang katahimikan na naiwan sa playroom ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Catherine. Ang mga bisita ay natigilan, ang kanilang mga muka ay pinaghalong gulat at nasisiyahang panonood sa isang pribadong drama. Si Eileen ay may bahagyang namingiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Leo na nakaluhod pa rin sa sahig ay hindi tumingin sa kaninuman. Dahan-dahan isa-isa, pinulot niya ang bawat piraso ng perang ibinato sa kanya. Hindi niya ito isinilid sa kanyang bulsa. Sa halip, maingat niya itong inayos at ipinatong sa isang maliit na mesa sa tabi. Isang kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang salita, isang tahimik na pagbabalik ng insulto. Pagkatapos tumayo siya, tumingin siya saglit kay Jax na umiiyak na ngayon sa takot sa likod ni Paul. Sa mga mata ni Leo, mayroong lungkot, hindi galit. Isang tingin ng pamamaalam, walang sinabi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may dignidad. Ang marahang pagsara ng pinto sa likod niya ay isang hudyat, isang tuldok. Ang pagtatapos ng isang kabanata na puno ng pag-asa. Nang makaalis na si Leo, si Eileen ang bumasag sa katahimikan. Well, that was dramatic. Sabi niya sa mga kaibigan. Halika kayo, girls. Let's give the couple some space. Mabilis niyang inalalayan palabas ang mga bisitang halatang-halata ang pananabik na ibahagi ang tsismis. Nang silang dalawa na lang ni Catherine ang naiwan, hinarap siya ni Paul, ang kanyang mukha ay isang maskara nang hindi makapaniwalang galit. Masaya ka na? Tanong niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng pait. Ipinahiya mo ang isang taong walang ginawa, kundi tulungan tayo. Sinira mo ang nag-iisang pag-asa ng anak natin.
Dahil saan, Kat? Dahil sa sasabihin ng mga kaibigan mong walang pakialam sa atin. Huwag mo akong kausapin na parang ako ang may kasalanan dito. Ganti ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig. Niloko niya tayo. Paul, pinaniwala ka niya. At pinagmukha mo akong tanga sa harap ng lahat. Tanga? Mas gugustuhin ko pang maging tanga na may masayang anak kaysa maging matalino na may anak na parang patay na. Sigaw ni Paul. Ang mga salitang matagal na niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Ang problema sa iyo, Catherine, ay nakakulong ka sa mundong yan. Ang mundo ng mga Eileen, ang mundo kung saan mas mahalaga ang tatak ng damit mo kaysa sa kaluluwa ng pamilya mo. At ikaw, sino ka para humusga sa akin? Ikaw na laging wala. Ikaw na mas abala sa pagpapatayo ng mga gusali kaysa sa pagbuo ng sarili mong tahanan. Ang bawat salita ay isang punyal na sumusugat sa kanilang mga puso. Ang kanilang sala ay naging isang arena at sila ay dalawang gladiator na determinadong wasakin ang isa't isa. Tapos na ako, sabi ni Catherine. Sa wakas ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Isang desisyon ang nabuo sa likod ng kanyang mga matang puno ng luha. Hindi ko na kaya to, Paul. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan mo. Tumalikod siya at mabilis na umakyat sa hagdanan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba siya dala ang isang maleta. Sa likod niya ang yaya ay bitbit si Jax na tahimik na umiiyak. Saan ka pupuntay, tanong ni Paul. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Kay Mama. Simpleng sagot ni Catherine, hindi man lang siya tinitingnan. Doon kung saan ligtas kami, kung saan walang mga manloloko. Kat, parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Ngunit hindi na siya nakinig. Dala-dala ang kanilang anak, lumabas siya ng pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang tunog ng pag-iisa. Naiwan si Paul sa gitna ng katahimikan. Ang bahay na dati puno ng tensyon ay ngayon ay parang isang malamig na disyerto, walang buhay. Ang mga tirang pagkain mula sa party ay nakahain pa rin sa mesa. Ang mga basag na kristal mula sa kanilang unang away ay matagal nang nalinis, ngunit ang mga sugat na dulot nito ay sariwa pa rin. Umupo siya sa sofa, napapaligiran ng luho, na ngayon ay parang walang kabuluhan. Sa mesa, naroon pa rin ang pera na maingat na inayos ni Leo. Isang paalala ng kanyang kahihiyan, isang monumento sa kanyang pagkatalo. Sa kabilang dako sa marangyang bahay ng kanyang mga magulang, sinubukan ni Catherine na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Mas mabuti na to, sabi niya sa kanyang ina habang pinapatulog si Jack sa guest room. Makakahanap kami ng totoong doktor, isang taong may kredibilidad. Ngunit sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng impyerno ang nagsimula. Si Jax ay tuluyang nagsara, hindi na lang siya tahimik. Siya ay naging parang isang manika na walang laman. Nakaupo siya ng maraming oras sa isang sulok, nakatitig sa puting pader. Hindi siya tumutugon kapag tinatawag ang kanyang pangalan. Tumanggi siyang kumain. Kahit ang pag-iyak ay tila kinalimutan na niya. Ang ugong, ang go. Ang lahat ng maliliit na senyales ng koneksyon ay naglaho. Ang dating liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Isang hapon tumawag ang matagal ng therapist ni Jack, si Dr. Fernandez, para sa isang follow-up session. Ikinuwento ni Catherine ang nangyari, pinalabas na si Leo ay isang impostor na kanilang pinaalis. Mrs. De Vera, sabi ni Dr. Fernandez, sa kabilang linya ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na pag-aalala. I need to be frank with you. Based on your description, what Jax is experiencing is a severe regression. Malala po ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Catherine. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang mga batang nasa spectrum, kapag nakahanap sila ng isang matibay na koneksyon o isang routine na nagbibigay sa kanila ng seguridad, at bigla itong nawala.
Ang epekto ay maaaring maging mapanira. Paliwanag ng doktor. Sa ngayon, base sa sinasabi mo, hindi ko na po yata magagamot si Jack sa kasalukuyan niyang estado. He's non-responsive. We might need to consider preparing for a more difficult long-term care plan. Ang mga salitang long-term care ay umalingaw-ngaw sa isip ni Catherine. Ito ang kinatatakutan ng lahat ng magulang na may anak na tulad ni Jax, ang ideya ng isang institusyon, ng isang buhay na walang pag-asa. Para pong pinatay ang ilaw sa loob niya. Malungkot na dagdag ng doktor. Pagkatapos ng tawag, nabitawan ni Catherine ang telepono. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto kung saan naroon si Jax. Nakaupo ito sa sahig na katalikod sa kanya, nakatitig sa pader. Payapa. Tahimik. Walang buhay. Lumuhod si Catherine sa likod ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang galit, ang kanyang takot sa sasabihin ng ibang tao, lahat ay naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay isang ina na nakatingin sa resulta ng kanyang pagkakamali. Jax, anak. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hinawakan niya ang balikat nito. Jax, kausapin mo si Mommy. Walang reaksyon. Para siyang humahawak sa isang estatwang bato. Ang bigat sa kanyang dibdib ay sumabog. Ang mga luhang pinigilan niya ng ilang araw ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulgol siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagsisisi. Anong ginawa ko? Sabi niya sa kanyang sarili paulit-ulit. Diyos ko, anong nagawa ko? Niyakap niya ang kanyang walang kibong anak, ibinaon ang kanyang mukha sa likod nito, at sa gitna ng kanyang paghagulgol isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang sigaw ng pag-amin sa kanyang kasalanan. Isang desperadong panaghoy para sa himalang siya mismo ang winasak. Leo. Ang pagmamaneho ay isang uri ng pagpapahirap. Ang bawat kanto na nililikuan ni Catherine sa kanyang mamahaling European sedan ay nagdadala sa kanya sa isang mundong mas banyaga pa kaysa sa alinmang bansang napuntahan na niya. Ang malalapad na kalsada ng kanilang subdibisyon ay napalitan ng makikipot na eskinita kung saan ang kanyang sasakyan ay halos hindi na magkasya, na para bang ang lugar mismo ay sinusubukang itaboy siya. Ang mga pader na may graffiti, ang mga batang naghahabulan, nang nakapaa sa putikan, ang amoy ng nilulutong uling, at ng basang lupa, lahat ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Ito ang mundong pinagmulan ng lalaking kanyang hinusgahan. Sa kanyang isip, naririnig niya ang boses ni Eileen. Are you insane, ate? Pupuntahan mo sila? Para ano? Para lalo mong ipahiya ang sarili mo. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Catherine, anak, may iba pang paraan. Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Pero mas malakas ang isa pang imahe sa kanyang isipan, ang imahe ni Jax nakaupo sa sahig, isang perpektong estatwa ng kawalan. Sa wakas narating niya ang dulo ng eskinita. Wala ng daan. Ipinark niya ang kotse sa ilalim ng isang puno ng aratiles. Ang makintab nitong itim na pintura ay isang malinaw na simbolo ng kaibahan sa lahat ng nakapaligid dito. Bumaba siya, ang kanyang gusot-gusot na silk blouse at branded na pantalon ay mukhang katawa-tawa sa lugar na yon. Ang kanyang buhok ay walang suklay, ang kanyang mga mata ay mugto. Ang abogadong si Catherine de Vera ay wala na. Ang natira na lang ay isang desperadong ina. Naglakad siya sa putikang daan, sumusunod sa address na nakuha niya mula kay Paul. At doon sa dulo nakita niya ang bahay. Mas maliit at mas sira-sira pa ito kaysa sa kanyang naisip. At sa bubong, may isang lalaki. Si Leo. Hawak ang isang martilyo, maingat niyang ipinupukpok ang isang piraso ng yero, sinusubukang ayusin ang isang butas sa kanilang bubong. Nakita ni Catherine ang pawis na tumutulo sa kanyang likod, ang determinasyon sa bawat kilos. Isang lalaking inaalagaan ng kanyang tahanan, gaano man ito kasimple. Tumingala si Leo, marahil
ay narinig ang kanyang mga yapak. Natigilan ito nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay ng pag-iingat. Walang galit, pero wala ring pagtanggap. Dahan-dahan bumaba si Leo mula sa isang kahoy na hagdan. Pinunasan niya ang kanyang maruming kamay sa kanyang pantalon bago humarap sa kanya. "Ma'am Catherine," sabi niya, ang kanyang boses ay formal at malayo. Hindi makapagsalita si Catherine. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Ang abogadong sanay makipagdebate ay nauutal sa harap ng isang construction worker. "Ako," panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nandito ako para humingi ng tawad." Ang mga salita ay tila napakahirap bigkasin na parang mga batong bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin si Leo sa malayo sa mga batang naglalaro sa riles ng tren. "Wala na po yon, ma'am. Kalimutan na po natin." Ito ay isang magalang na pagtataboy, isang pagsasara ng pinto nang hindi ito ibinabagsak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas si Aling Consuelo, dala ang isang baso ng malamig na tubig para kay Leo. Natigilan ito nang makita si Catherine. Ang kanyang mukha ay agad na naging matigas na parang bato. "Anong ginagawa ng senyora dito?" tanong ni Aling Consuelo. Ang kanyang boses ay matalas, ang paggamit ng salitang senyora ay puno ng pang-uuyam. "Inay," saway ni Leo sa ina. Ngunit hindi nagpatinag si Aling Consuelo. Humarap ito kay Catherine. "Bumalik ka para ano? Para muli siyang ipahiya? Para muli siyang tapak-tapakan?" "Hindi po," halos pabulong na sabi ni Catherine. "Si Jax po, ang anak ko. Hindi na siya katulad ng dati. Simula po noong hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Para po siyang manika, walang buhay." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Consuelo. "At ngayon, dahil kailangan ninyo ulit ang anak ko, pupunta ka rito. Ganun ba yon? Senyora, ano kami sa tingin ninyo? Isang kasangkapan na pupulutin kapag kailangan at itatapon kapag nakakaabala na." Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Catherine. Bawat salita ay totoo. Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya ngayon ay nakatingin na sa dalawa. "Alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero ang anak ko, wala siyang kasalanan." "Pasensya na po, Ma'am Catherine," sabi ni Leo sa wakas. Ang kanyang boses ay mabigat sa pagsisisi, ngunit matatag. "Pero tama po ang inay. Hindi ko na po pwedeng tulungan si Jax." "Bakit?" tanong ni Catherine. Ang kanyang puso ay nadudurog. "Dahil ang pagpunta ko po dyan ay nagdudulot lang ng gulo." Malungkot na paliwanag ni Leo. "Sinira ko po ang pamilya ninyo. Kailangan niyo pong ayusin ng Sir Paul ang problema ninyo. Pamilya niyo po yan. Hindi po ako dapat nandoon." Ito na. Ang huling pag-asa niya ay isinasara sa kanyang harapan. Ang lahat ng natitirang lakas sa katawan ni Catherine ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang abogadong palaban, ang asawang mapagmataas, ang anak ng isang mayamang pamilya, lahat ay gumuho sa isang iglap. Napaluhod siya sa putikang lupa sa harap ng dalawang taong kanyang hinamak. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng bumigay. Humagulgol siya. Isang malakas, pangit at desperadong pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tunog ng isang ina na nawawalan na ng pag-asa. "Hindi ako naparito bilang Ma'am Catherine," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na maintindihan. "Hindi ako naparito bilang asawa ni Paul o bilang isang abogada." Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at putik. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Naparito ako bilang isang ina." Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, simple ngunit puno ng bigat. Isang pag-amin na sa harap ng pagmamahal sa isang anak, lahat ng tao
ay pantay-pantay. Parang awa niyo na. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay isang pakiusap na halos hindi na marinig. Iligtas niyo ang anak ko. Ang pagluhod ni Catherine sa putik ay parang isang imahe mula sa isang pelikula, isang reyna na inalisan ng korona, isang abogadong natalo sa pinakamahalagang kaso ng kanyang buhay. Sina Leo at Aling Consuelo ay natigilan hindi alam kung ano ang gagawin sa harap ng ganito kapuro at kabigat na pagsisisi. Bago pa man may makapagsalita, isang sasakyan ang humarurot at biglang huminto sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto at bumaba si Paul. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang damit ay gusot. Halatang sinundan niya ang asawa. Natigilan siya sa tanawing nakita niya ang kanyang asawa, ang palaging matigas at eleganteng si Catherine na nakaluhod at umiiyak sa putikan. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Naglakad siya palapit. Hindi siya nagsermon. Hindi siya nagtanong. Lumuhod siya sa tabi nito. Parang awa niyo na. Sabi ni Paul, ang kanyang boses ay sumasabay sa pagmamakaawa ng asawa. Hindi na namin alam ang gagawin. Tulungan niyo kami. Ang dalawang makapangyarihang tao, ang engineer at ang abogada, ay ngayon ay magkasamang nakaluhod. Ang kanilang pagmamataas ay tuluyan ng nalusaw sa harap ng kanilang pagmamahal sa isang anak. Si Aling Consuelo ay napabuntong hininga. Ang katigasan sa kanyang muka ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang malalim na awa. Tumingin siya sa kanyang sariling anak, si Leo, na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay halatang nagdurugo para sa pamilyang nasa harap niya. Leo, mahinang sabi ni Aling Consuelo, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagod, ngunit may bahid ng karunungan. Hindi tayo mayaman. Ang tanging yaman natin ay ang ating puso. Tumingin siya sa kanyang anak. Puso mo ang pakinggan mo, anak. Iyon lang ang kailangan ni Leo. Tumingin siya sa mag-asawa at sa isang mabagal, ngunit tiyak na pagtango, ibinigay niya ang kanyang sagot. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang makahulugang katahimikan. Si Leo, na may mantsa pa ng grasa sa kanyang pantalon, ay tahimik na nakaupo sa likod ng mamahaling sasakyan. Si Catherine ay nasa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Si Paul, ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, na para bang takot na baka ang panibagong pag-asang ito ay bigla na lang mawala. Pagdating nila sa bahay, ang lahat ay tila iba na. Walang pagkukunwari, walang mga sikreto. Pumasok si Leo, hindi bilang isang impostor, kundi bilang isang sundalong tinawag pabalik sa isang digmaan. Nasaan si Jax, ninyo? Tanong ni Leo. Nasa kwarto niya, kasama si Mama, sagot ni Catherine. Ngunit bago pa man sila makahakbang, bumukas ang pinto sa harap nang walang katok-katok. Pumasok si Eileen, ang kanyang mukha ay galit na galit. Ate, anong kabaliwan to? Tumawag si Mama, sinabing umalis ka raw, na parang nasisiraan ng bait. At anong? Natigil siya nang makita kung sino ang kasama nila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, pagkatapos ay naging singkit sa galit. Anong ginagawa ng basurang to dito? Turo niya kay Leo, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Umalis ka sa bahay ng kapatid ko. Sigaw niya kay Leo. Wala ka nang maloloko rito. Eileen, tama na. Mahinahong sabi ni Paul. Tama na. Kuya Paul, hindi mo ba nakikita? Nagpapauto na naman si ate sa kanya. Tingnan mo nga yan. Ginamit niya ang awa para lang makabalik dito. Para makapangikil ulit. Walang nangingikil, Eileen, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang nakakagulat na kalma na hindi pa naririnig ni Paul mula sa kanya sa loob ng maraming linggo. Humarap si Catherine sa kanyang nakababatang kapatid. Walang bakas ng histerya, walang bakas ng kahihiyan, tanging isang tahimik at hindi matitinag na determinasyon. Inimbitahan ko siyang bumalik, simpleng sabi ni Catherine. Natawa si Eileen,
nang malakas isang tawang puno ng pang-aalipusta. Inimbitahan, "Ate, nababaliw ka na ba? Matapos kang ipahiya sa harap ng lahat. Matapos niyang sirain ang reputasyon mo. Hindi niya sinira ang reputasyon ko, Eileen." Sagot ni Catherine, ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw. "Ako ang sumira sa sarili ko. Ako ang nagpadala sa takot. Sa takot sa sasabihin ng mga taong katulad mo." Natigilan si Eileen. "Ito ang bahay ko." Pagpapatuloy ni Catherine ang kanyang boses ay hindi tumataas ngunit bumibigat sa bawat salita. "Ito ang pamilya ko. At sa ayaw at sa gusto mo si Leo, ay parte na ng pamilyang ito." "Ano?" Halos mapasigaw si Eileen sa hindi makapaniwala. "Narinig mo ako?" Sabi ni Catherine. "Kung hindi mo kayang tanggapin yan, kung hindi mo kayang igalang ang mga taong tumutulong sa amin, nabuuin muli ang aming buhay." Huminga siya ng malalim. Nandoon ang pinto. Ang mga salita ay tumama kay Eileen na parang isang malakas na sampal. Sa buong buhay niya, siya ang laging nagdidikta kay Catherine, ang laging nagmamanipula. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang kanyang ate ay tumatayo laban sa kanya. Dahil hindi na gumagana ang kanyang mga salita, idinaan ni Eileen sa dahas ang kanyang galit. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Catherine. Ang tunog nito ay pumutok sa katahimikan na parang isang baril. Hindi man lang kumurap si Catherine. Hindi siya umiyak. Hindi siya gumanti. Tinanggap niya ang sampal at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang kanyang tingin ay pinaghalong awa at katatagan. "Umalis ka na." Utos niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit pangwakas. Sa sandaling iyon, isang maliit na figura ang lumitaw sa itaas ng hagdanan, si Jax. Marahil ay nagising sa ingay. Nakita niya ang tensyon sa sala. Nakita niya ang kanyang ina na may pulang marka sa pisngi. Nakita niya ang kanyang galit na tiyahin. At nakita niya si Leo. Ang blankong ekspresyon sa mukha ni Jax ay biglang naglaho. Isang kislap ng pagkilala ng kagalakan ng kaligtasan ang pumalit dito. "Leo," sabi niya. Ang salita ay malinaw, hindi isang ugong. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Leo. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, bumuo siya ng isang pangungusap na may malinaw na intensyon. Isang pangungusap na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Leo, uwi." Pagkasabi noon, mabilis siyang bumaba ng hagdan. Hindi siya tumakbo sa kanyang ina o ama. Dumiretso siya kay Leo at sa harap ng lahat niyakap niya. Nang mahigpit ang mga binti nito, ibinaon ang kanyang mukha sa pantalon ng lalaki na parang isang batang nawala na. Sa wakas ay natagpuan na ang kanyang daan pauwi. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong gupit na damo at ng matamis na icing mula sa cake. Ang sinag ng hapon ay ginintuan lumilikha ng mahahabang anino sa malawak na hardin. Ang mahihinang tawanan at masayang kwentuhan ay humahalo sa himig ng isang malumanay na acoustic guitar na tumutugtog sa isang sulok. Ito ay isang eksena ng perpektong kaligayahan, isang eksenang akala ni Catherine ay hindi na niya muling mararanasan. Sa gitna ng hardin, isang malaking banner ang nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng mangga. "Happy 7th Birthday, Jax." Sa ilalim nito, si Jax na nakasuot ng isang maliit na polo shirt na kapareho ng kay Enzo ay nakaupo sa damuhan. Hindi sila naglalaro ng magulo. Sa halip abala sila sa pagtatayo ng isang maliit na tore gamit ang mga piraso ng kahoy at bato, isang regalo mula kay Leo. Si Jax ay nakangiti at paminsan-minsan nagsasalita siya sa mahinang boses, nagbibigay ng instruksyon kay Enzo. "Dito?" sasabihin niya habang itinuturo ang isang patag na bato. "Lagay ni dito." "Okay, boss?" Sagot naman ni Enzo na ngayon ay mas matangkad na at mas kalmado, isang resulta ng patuloy na therapy
na sinusuportahan ni Paul at Catherine. Sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain nagkukwentuhan, sina Paul at Leo. Hindi na sila amo at empleyado. Ang kanilang pag-uusap ay tungkol sa basketball sa trapik sa mga plano para sa hinaharap. Leo, sabi ni Paul habang inaabot ang isang baso ng juice. Napirmahan ko na ang mga papeles kaninang umaga. Officially registered na ang Project Connect Foundation. Ngumiti si Leo, isang nangiting puno ng pasasalamat. Salamat ulit, Paul. Isang malaking karangalan na pamunuan to. Si Catherine naman ay abala sa pag-aasikaso kay Aling Consuelo na nakaupo sa isang komportabling silya, mukhang mas malusog at mas masaya. Hiha, sobra-sobra na itong ginagawa ninyo para sa amin. Sabi ni Aling Consuelo habang tinatanggap ang isang platito ng paborito niyang pichi-pichi. Naipamilya po tayo at dapat lang po na alagaan natin ang isa't isa. Sagot ni Catherine, ang pagtawag ng nanay ay natural at puno ng pagmamahal. Ang pagbabago sa loob ng isang taon ay hindi kapani-paniwala. Si Leo ay naging isang permanenteng presensya sa kanilang buhay. Hindi na siya isang therapist. Siya ay naging isang kuya, isang kaibigan, isang gabay para kay Jax. Sa tulong ni Paul, kumuha si Leo ng mga short course sa special education. Natuklasan niya ang kanyang tunay na bokasyon. Ang Project Connect Foundation ay isang non-profit organization na itinatag ng kumpanya ni Paul na may iisang layunin tulungan ang mga batang nasa autism spectrum mula sa mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng sensory-based therapy gamit ang mga simple at unconventional na pamamaraan na natutunan nila mula kay Leo. At si Leo ang napili nilang maging operations head nito. Habang pinapanood ni Catherine ang lahat, ang kanyang puso ay napuno ng isang emosyon na higit pa sa kaligayahan. Ito ay kapayapaan. Biglang isang anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya. Si Eileen. Nakatayo ito sa gilid ng hardin mag-isa, may dalang isang maliit na kahon ng regalo. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang muka ay walang makeup. Ang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ate, mahina niyang bati. Tumayo si Catherine at lumapit sa kapatid. Sa loob ng isang taon, bihira silang magkita. Ang relasyon nila ay nanatiling malamig at malayo. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta, sabi ni Eileen, hindi makatingin ng diretsyo. Pero gusto kong makita si Jax. Walang nagsalita sa pagitan nila. Tumingin lang sila sa dalawang bata na masayang naglalaro. Nagbago na siya? Bulong ni Eileen. Lahat tayo, sagot ni Catherine. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Eileen. Ate, patawarin mo ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako ng pagmamataas ng inggit ng takot. Mali ako sa lahat ng bagay. Hindi sumagot si Catherine. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Niyakap niya ang kanyang nakababatang kapatid. Isang yakap na mahigpit at puno ng kapatawaran. Sa balikat ng kanyang ate, humagulgol si Eileen. Oras na para mag-blow ng kandila. Masayang anunsyo ni Paul. Nagtipon ang lahat sa paligid ng mesa kung saan nakalagay ang isang malaking cake na hugis cement mixer. Itinayo ni Paul si Jax sa isang silya. Okay, birthday boy? Make a wish? Tumingin si Jax sa mga nagliliyab na kandila. Pagkatapos ay sa mga mukha sa paligid niya ang kanyang ina, ama si Leo, si Enzo ang kanyang lola, Consuelo, at maging ang kanyang tiyahin, Eileen, na namumugto pa ang mga mata. Huminga siya ng malalim. At bago niya hipan ang mga kandila, tumingin siya sa kanilang lahat at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ng lahat. Happy family. Sabi niya malinaw at buo. Pagkatapos hinipan niya ang mga kandila. Isang nakabibinging palakpakan at hiyawan ang sumunod. Niyakap ni Catherine si Paul, ang kanilang mga luha ay magkahalo na. Si Aling Consuelo
ay nagpupunas ng kanyang mga mata. Si Eileen ay umiiyak habang nakangiti. Lumapit si Jax kay Leo. Hinila niya ang laylayan ng damit nito. "Leo," sabi niya. "Ano yon, champ?" Nakangiting tanong ni Leo. "Thank you." Ang dalawang simpleng salita ay tumama kay Leo na parang kidlat. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. "Walang anuman, Jax. Walang anuman." Ang party ay nagpatuloy hanggang sa paglubog ng araw. Ang mga ilaw sa hardin ay sinindihan lumilikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Habang nagliligpit na upo si Catherine sa tabi ni Paul sa isang duyan. Pinanood nila sina Leo at Aling Consuelo na nagpapaalam na. Hindi na dapat sila umuuwi sa ganitong oras, sabi ni Paul. Mapanganib sa lugar nila. "Alam ko," sagot ni Catherine. Tumingin siya sa asawa, isang ideya ang nabubuo sa kanyang isip. "Paul, ang guest house sa likod? Hindi naman natin ginagamit." Nagkatinginan sila, ang parehong ideya ay kumikinang sa kanilang mga mata. Tinawag nila si Leo pabalik. "Leo, Nanay Consuelo," panimula ni Paul. "May gusto sana kaming alukin sa inyo. Alam naming malaki ito, pero sana pag-isipan ninyo." Ipinaliwanag ni Catherine ang kanilang alok na doon na sila tumira sa guest house. Magkakaroon sila ng sarili nilang espasyo ng kanilang privacy, ngunit magkakasama sila bilang isang pamilya. Sina Leo at Aling Consuelo ay hindi makapagsalita sa gulat. "Hindi kami maaaring tumanggap ng ganyan kalaking pabor," sabi ni Aling Consuelo. "Hindi po ito pabor, Nay." Malumanay na sabi ni Catherine. "Ito po ay pakiusap. Kailangan namin kayo. Kailangan kayo ni Jax. Pamilya tayo. At ang mga pamilya ay dapat magkakasama." Sa huli, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pumayag sila. Ang kwento ay nagsara sa isang eksena, ilang buwan. Pagkatapos, isang ordinaryong gabi ng linggo. Sa malaking hapagkainan, ang lahat ay magkakasamang kumakain. Si Paul ay nagkukwento tungkol sa isang bagong proyekto. Si Eileen, na regular nang dumadalaw, ay nakikipagbiruan kay Enzo. Si Aling Consuelo ay nag-aalok ng adobo kay Catherine, at sa gitna ng lahat si Jax ay masayang nakikipag-usap kay Leo tungkol sa mga bituin. Sila ay isang pambihirang grupo ng mga tao, isang engineer, isang abogada, isang construction worker, isang labandera, at dalawang espesyal na bata. Walang dugong nag-uugnay sa kanila. Ang kanilang mga mundo ay dapat sana'y hindi nagtagpo. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng iisang bubong, sila ay iisa. Hindi sila perpekto, hindi sila normal sa mata ng lipunan, ngunit sila ay isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo o apelido, kundi ng mga basag na piraso na pinagdugtong-dugtong ng isang bagay na mas matibay pa sa anumang semento, pag-unawa, pagpapatawad at isang pag-ibig na kayang bumuo ng tore mula sa abo.